another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we're gonna talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Today, we're going to talk about one of the juiciest showdowns sa Senate Blue Ribbon Committee, kung saan nagkaroon ng clash of receipts o resibo between Pasig City Mayor Vico Soto and the business mogul Sara Diskaya. Yes, tungkol to sa mga flood control projects, luxury cars, and a whole lot of fact-checking drama. Pero disclaimer lang, we are going to discuss this topic and everything that we're going to talk about here is publicly available from the Senate hearing and from sa post ni Mayor Vico Soto. And also, kung mapapansin lang naman ninyo, medyo iba ang styling natin today, no? Kasi for today, we are representing local streetwear this week, and it's because this episode is brought to you by our friends from Le Manila. Yan, Le Manila. To be honest with you, this is not really my go-to style bilang isang opinionated na tito. Pero sobrang na-amaze ako sa quality ng shirts and caps nila, and it's giving streetwear pero comfy pa din. Kaya swak sa mga barkada hangout or kahit pang OOTD mo lang everyday. So kung naghahanap ka ng legit na streetwear at high quality shirts and caps, visit Le Manila in Facebook, and siguro I'll just post the link of their Facebook page sa description down below. So going back, itong si ate mo Sara ay nag-grill ng mga senador during the Senate Blue Ribbon Committee hearing about their companies and their relation to the anomalies sa mga flood control projects. She was asked for her connections sa mga companies na ito, and she gave very confusing answers. Pero syempre, hindi papayag dyan ang ating gold medalist pagdating sa fact-checking na si Mayor Vico Soto. Sa isang Facebook post, inilatag ni MVS ang kanyang mga personal notes sa mga quote-unquote confusing na sagot ni Sara Diskaya during the Senate hearing last September 1. Siguro I'll also link the post sa description para may reference kayo in case gusto nyong basahin yung post ni MVS. So let's dissect that one by one. Una, let's talk about the role and relationship ni Sara Diskaya sa mga questioned flood control contractors na to. When she was asked if she owned any of these companies, she said that she already divested from 8 out of 9 companies, claiming na ang inuuna lang niya ngayon ay yung Alpha and Omega. But when she was asked a few minutes later if she owns these 9 companies, the same 9 companies, ang sabi niya, yes. Then after a few minutes ulit ng pagtatanong, she was asked the same question and she shifted her answer to part owner. So, ano ba talaga, te? Owner? Ex-owner? Part-time owner? Iba-iba yung sagot niya, depende sa kung sino nagtanong sa kanya. Kasi baka, alam mo yun, next time, ang sabihin na niya, actually, I don't work here. Isa lang po akong cashier dito. This is where kita mo yung diskarte ng mga big-time contractors eh. Laging may palusot, laging may shifting narrative. Pero ang tanong dyan, kung ang simpleng tanong na owner ka ba ng 9 companies na ito hindi mo masagot ng diretsyo, paano pa kaya yung mga mas malalalim na issue tulad ng saan kinuha yung funding, kickbacks, and SOPs? Kasi kung iisipin mo, kung sobrang linaw ng papel mo sa kumpanya, hindi ka malilito. Unless, meron kang tinatago. At ito ang nakakatakot kasi public funds ang pinag-uusapan natin dito. Flood control projects at hindi sari-sari store. And that is why napaka-importante ng fact-checking tulad ng ginawa ni Mayor Vico. Kasi kung wala, baka isipin ng mga tao na nakapanood ng interview, normal lang na magpalit ng sagot na walang mali sa ganong klaseng galawan. Pero the truth is, every inconsistent answer chips away at credibility, and in public service and big-ticket projects, credibility is everything. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isa nilang company.
Okay? Yung Saint Timothy na construction company. Based from sa hearing, okay? Sarah divested her share sa Saint Timothy and she gave them to her niece sa pamangkin niya na si Maria Roma Discaya Rimando. Rimando then admits that she used to be an HR manager for St. Gerard, which is isa pa nilang company ng mga Discaya, before becoming the COO and the majority owner of St. Timothy. She also then revealed that her salary was only around 30,000 to 40,000 pesos a month. When she was asked how she afforded 888 million pesos in paid-up capital, ang sabi niya, she borrowed 7 million from her uncle. Siguro si Curly Discaya to, I don't know. Pero, based sa investigasyon na ginawa ni MVS, SEC filings shows that these shares were originally belonged to another former employee named Miguel Juntura. So, ito yung medyo teleserye ang plot, no? Imagine from HR manager earning 30,000 to 40,000 per month, biglang naging big time majority owner ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 888 million pesos in paid up capital, 'di ba? Sana all. Sana all, 'di ba? So, paano nangyari? Kasi sabi niya, nag-loan po ako ng 7 million from my tito, from my uncle. So, sandali. 7 million lang ang puhunan, pero naging 888 million pesos. Kung ganun pala, na kaya mong palaguin yung 7 million mo to 888 million, edi dapat, gumawa ka na lang din ng TikTok masterclass on financial literacy, di ba? Kasi kung ganyan kalaki yung ROI ng mga ininvest mo, lahat siguro tayo na nakapanood at nakasubscribe sa channel mo, nakakapag-retire na at age 25. Di ba? Kasi magaling ka eh. Sobrang galing mong mag-handle ng pera. From 7 million, palago mo to 888 million. So, baka man pwede mong i-share ang mga sikreto mo, no? Pero obviously, no, hindi man ganun kasimple yan. And ang lumalabas dito parang merong quote-unquote dummy arrangement na nagaganap. Kumbaga yung mga employees or relatives ang mga ginagamit sa papel para ipangalan yung mga kumpanya para itago yung mga totoong may-ari or totoong ownership. Tapos, based din dun sa post, dinagdag na rin ni MVS, yung shares nga dati ay galing sa isang empleyado na nagngangalang Miguel Juntura. Ang nakalagay dun dati rin siyang empleyado ng St. Gerard. So, ibig sabihin, nagiging repetitive, no? Nagiging pattern siya. Simula empleyado muna, tapos biglang magiging millionaire, billionaire on paper. Tapos ipapasa sa iba, sa kamag-anak. So ang tanong dyan, saan ba talaga galing yung perang yan? Kasi kung ordinaryong tao ka lang, ordinaryong Pinoy ka lang, ang sakit pakinggan. Kasi tayong ordinaryong Pilipino, kailangan mong mangutang para pambayad ng bills, pambayad ng grocery. Kailangan mong mag-overtime almost every day para lang meron kang pantusto sa mga kailangan mong gastusan. Meanwhile, may mga taong, at least on paper, kayang maglabas ng hundreds of millions na parang, easy-easy lang. Parang barya lang to sa kanila. Ang tawag dyan, systemic corruption disguised as, quote-unquote, entrepreneurship. Okay? Business kuno, pero systemic corruption pala. And sa flood control projects pa talaga nila, talagang ginamit na buhay ng mga tao ang nakasalalay. Kaya kung hindi ito matututukan ng maayos, tayo rin ng mga normal na mga tao ang lulubog sa baha habang sila lumulubog sa perang nakaw. Tapos, hindi na din nalalayo dyan yung ganyang sistema ng Elite General Contractor and Amethyst Horizon, which is another company owned by the Discayas. Una, yung Elite General Contractor,
Sino ang listed owner? Cousin. Oh, cute, no? Di ba? Pinsan. Tapos yung Amethyst Horizon, ito, sobrang legend to eh. Tinanong ni Senator Estrada, sino si Brian Eugenio? At very casually, no, sinagot ni Madam Sara, he's one of our employees. Like, taray, sandali. Employee mo? Tapos, siya ang listed owner ng isang construction firm worth hundreds of millions of pesos? Wow! Medyo generous naman ata tayo, no? Sana all may amo na nagbibigay ng kumpanya sa mga empleyado niya as a benefit, no? Kalimutan nyo na yung HMO, kalimutan nyo na yung 13th month pay. Dito tayo sa nagbibigay ng construction company bilang incentive package. So, kung iisipin mo, it's not just about the companies like Elite or Amethyst, no? Nakikita niyo yung pattern. It's a web of companies na lahat ay connected by bloodline or payroll, which makes it look less like a set of independent businesses and more like isang malaking diskaya conglomerate disguised as multiple firms. Okay, so natapos na tayo sa pamangkin at sa empleyado. Lalayo pa ba tayo? Diyos ko Lord. Siyempre, kasama na din dito yung mga Junakis. Kaya, welcome to the Family Business Cinematic Universe. Unahin natin si Waymaker OPC. Ang listed owner ni Waymaker OPC ay si Gerard, the eldest son of Sara Diskaya. Tapos, meron pang St. Matthew na construction company din at ang majority owner nito ay si Matthew na isa pa nilang anak. Magkano ang paid capital nitong St. Matthew? 244.9 million pesos. Like, wait. Magkano ba ang baon ng Matthew ito nung high school at kaya niyang maglabas ng almost $250 million pesos to fund their construction company? Diba? Clearly, they are weaponizing family ties. Kasi sa mata ng SEC at sa papel, no, sa dokumento, mukha siyang iba't ibang tao ang may-ari. May anak, may kapatid, may pinsan, may empleyado. Pero in reality, iisa lang ang orbit ng lahat lang to. The Diskayas. That's what's happening here. On paper, hiwa-hiwalay, but in reality, it's just a monopoly disguised as family entrepreneurship. And again, huwag nating kakalimutan, flood control projects ang pinag-uusapan natin dito. Habang ang mga ordinaryong Pinoy ay literal na lumalangoy sa baha taon-taon, buwan-buwan na lang may baha, may mga batang nakalista as quote-unquote owners ng hundreds of millions worth of capital. So ang tanong, sino ba talaga ang niluluno dito? O ngayon, ito pa, di ba? Just weeks ago, naging hot issue yung interview ng mga Diskaya with the TV journalists showing a garage full of luxury cars, di ba? Sobra kung ibida nila yung mga sasakyan nila na parang barya-barya lang ang mga presyo ng mga kotseng to, no? Recently, ni-raid itong garahe na ito na punong-puno di umano ng mga luxury cars, mga Rolls-Royce, Bentley, and whatnot. And surprise! Wala na ang mga luxury cars na to dito sa garaheng to. Kung dati, nasa around 40 luxury cars ang nakapark, halos dikit-dikit pa nga yun eh, binida sa interview eh. Ngayon, parang 2 to 3 cars na lang ang nakapark. Pero based on recent news ito based lang to sa recent news, parang nakita na ata yung 12 luxury cars eh. Pero kahit na, that's only 12 out of almost 40 luxury vehicles. So, medyo mapapaisip ka na lang talaga eh. Kung legit ang business, walang tinatago, walang anomalya, ibig sabihin legit ang pinambili ng mga luxury cars na to. So bakit ngayon itinatago? 'Di ba? The math is not mathing. It doesn't make sense. Also, based from MVS's post, no?
Authorities should also investigate not just the Discayas but also the DPWH officials and politicians. He mentioned the word SOP, laging binabanggit ni MVS yan, yung SOP or yung kickback system ng mga government projects, specifically dito sa DPWH projects, that remains an open secret. At kung walang accountability, issues like this will just fade after a few months and then it will repeat again. Ganda naman ang sistema dito sa Pilipinas eh. Ma-highlight, tatanungin sa Kongreso or sa Senate, sa social media. After a few months, makakalimutan na ng mga tao. Tapos, wala na. Back to normal na ulit sila. Balik na naman sila sa dating gawi. Pero ito ka na nga, no? After all the contradictions, cousins, dummy names, and family enterprise, zoom out tayo ng konti, no? Kasi kung titigil lang tayo sa pangalan ng mga kumpanya, baka isipin natin na isolated scandal lang to. Pero hindi eh. This is about a system, a widespread system. Sabi nga ni MVS, hindi lang contractors ang dapat sisihin. Kasama dito yung mga politiko at mga opisyal ng DPWH nagbibigay daan para mangyari ang mga ganitong klaseng kalakaran. Kasi let's be real, hindi uubra ang dummy companies na to, no? Kahit ilang dummy companies pa yan, kung walang kasabwat sa loob. Hindi makakasecure ng multi-billion flood projects kung walang backdoor deals ang mga yan. Kung walang mga advance payments at SOPs na parang open secret sa lahat. And unfortunately, here is the most painful part. Every peso na napupunta sa bulsa ng mga ganitong tao is a peso na hindi napupunta sa totoong flood control. Kaya anong ending every year? Tayo, tayong mga Pilipino, ang lumulubog sa baha. Tayo ang namamatay sa ulan. Tayo ang nagsasakripisyo. Samantalang yung mga nakikinabang, nakaupo comfortably sa mga mansyon nila. Nagbabakasyon sa ibang bansa o nagpapakasarap sa perang galing sa buwis ng sambayanan. Kung tutusin, hindi na bago to. No, this is not new. Ilang dekada na nating narinig ang ganitong scheme. Ang masakit, cycle lang siya. Lalabas sa news, magagalit ang public, tatahimik after a few months, and then repeat. Ganun talaga. Hindi na tayo natuto. Meanwhile, tayo-tayo pa rin ang nababasa at naapektuhan. Ang irony nitong lahat, ang mga pamilya tulad ng mga Discayas, they're not the ones lining up for relief goods or sleeping on flooded floors. Hindi sila yung nahihirapang pag binabaha. Hindi sila yung umaakyat sa bubong para lang makaligtas sa baha. Tayo yun. The masses. Mga ordinaryong Pilipino. Kaya ang tanong, hanggang kailan tayo papayag na ganito lagi ang sistema? Na may mga contractor and politician na nagpa-party habang literal naka-water party tayo sa baha. At dito papasok yung accountability. Hindi lang dapat kay Madam Sara. Hindi lang sa pamilya niya. Hindi lang sa mga kasama niya sa sistema. Kasi kung hindi, same old lang yan. Isang napakalaking deja vu. So, in other words, habang sila lunod sa pera, tayo lunod na lunod sa baha. And that wraps up today's episode. Grabe, from flood to fast cars. Nakita natin kung gaano ka-wild ang mix ng politics, privilege, and public accountability. So, ano bang lesson natin for today? Always check the resibo kasi hindi lahat ng statements totoo. And more importantly, let's not forget na sa dulo ng lahat ng away na to, it's the Filipino people ang apektado. Especially kapag baha season, tayo lang din ang naapektuhan. So thank you for tuning in to this episode of Pretty Petty the Podcast. Don't forget to share this episode sa tropa mong binaha nung nakaraang linggo. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Also, thank you to our friends from Lemonilla for sponsoring this episode. So please visit nyo yung page nila sa Facebook if you're looking for high-quality streetwear apparel. If you're a brand like Lemonilla and you are looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that,
Lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!